Sa taong 2046 sa isang lugar sa Australia ay pinakita ang isang auto mechanic na si Gray. Matapos maayos ang kanyang luma pero napakagandang kotse ay agad niya itong nilabas sa garahe. Noon din ay dumating ang asawa niyang si Asha na nakasakay naman sa high-tech nitong kotse na fully automatic at di na kailangan ng driver. Agad silang pumasok sa high-tech nilang bahay kung saan meron itong accurate AI technology. Inaya ni Gray si Asha na sumama sa kanya doon sa mayaman at matalinong tao na bibili sa kotse niya at sigurado daw si Gray na magugulat si Asha pag nalaman niya kung sino yung tao na yon. Kaya nung araw din na yun ay bumiyahe sila habang nakasunod naman yung self-driving na kotse ni Asha sa kanila. Maggagabi na nang makarating sila sa dalampasigan kung nasaan ang sikretong entrance ng bahay na pupuntahan nila. Diretso agad silang pumasok sa loob kung saan dito ay naabutan nila si Eren na nilalaro ang isang artipisyal na ulap. Pinakilala ni Gray si Asha at Eren sa isa't isa at agad namang na-recognize ni Asha si Eren dahil si Eren ay isang sikat na gumagawa ng mga bagong teknolohiya. Pinakita sa kanila ni Eren ang isang microchip na kayang kontrolin ang lahat ng bagay na pinapagana ng computer. Ito daw ay supercomputer na katulad ng utak na pinangalanan niyang STEM. Pero kahit gaano pa man to kahusay, ay di daw sang-ayon si Gray sa paggamit ng ganito. Pero habang pauwi na sila gamit ang kotse ni Asha, ay dito na magsisimulang magbago ang lahat. Dahil habang naglalambingan sila sa loob, ay napansin ni Gray na iba na ang dinadaanan nila. Sinubukan nilang manual drive yung kotse pero nag-error at access denied to na tila may ibang nagkokontrol dito. Biglang bumilis yung takbo ng kotse hanggang sa bumanggato at bumaliktad. Napunta sila sa lugar ng mga naninirahan sa kalsada. Noon din ay dumating ang isang kotse at dito ay bumaba ang grupo ng mga lalaki at nilabas sila ng mga ito mula sa sasakyan. Pero imbes na tulungan, ay binaril ni Fist si Asha. Matapos ay may tinurok sila sa likod ni Gray bago sila tuluyang umalis upang tumakas na naging dahilan kaya di siya makagalaw at makalapit kay Asha kaya binawian to ng buhay sa harapan niya nang wala man lang siyang nagawa. Makalipas ang 3 buwan ay tuluyan ng naging baldado si Gray. High-tech na machine na lang ang gumagawa sa mga di niya magawa tulad ng pagtimpla ng mga inumin at pagtuturok ng gamot niya bilang maintenance. Naroon din ang nanay niya upang asikasuhin siya tulad ng pagpupuna sa katawan at paggugupit. Kaya di mapigilang maawa ni Gray sa sarili. Gustong-gusto niyang mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng asawa niyang si Asha kaya agad silang pumunta kay Detective Cortez, ang detective na nag-iimbestiga sa insidente nila. Pero hindi pa rin daw nila matrace kung sino yung mga lalaki na pumatay kay Asha dahil di daw ma-identify ng police drone ang mga ito. Kaya umuwing bigo si Gray at puno ng kalungkutan. Dito ay naisip niyang tapusin ang sariling buhay sa pamamagitan ng pagtuturok ng sobrang gamot na naging dahilan ng pagkadala niya sa ospital. Dito ay dinalaw siya ni Eren upang alokin ng tulong. Gustong ilagay ni Eren sa kanya yung microchip na maaari daw maging paraan upang muli siyang makagalaw. Noong una ay hindi sang-ayon si Gray pero matapos ipaalala ni Eren na kailangan magkaroon ng hustisya ang pagkamatay ni Asha ay nagbago ang isip ni Gray. Kaya agad siyang sikretong dinala sa bahay ni Eren upang maisailalim sa maselang operasyon. Nilagay nila sa bandang likod niya yung microchip sa high-tech na paraan kung saan ito ang magpapagana sa katawan niya. Matapos ang operasyon ay tila di makapaniwala si Gray sa naging resulta nito dahil ngayon ay nagagalaw niya na ang kanyang mga kamay. Sinubukan niya rin ihakbang ang kanyang mga paa at tuluyan nga siyang nakatayo nang hindi na kailangan pang gumamit ng saklay. Paliwanag ni Eren ay yung STEM daw ang gumagawa sa command na inuutos ng utak ni Gray. Ngayon ay di na siya inutil. Pero ani Eren ay walang pwedeng makaalam nito. Pero di lang pala to ganun kasimple. Dahil nang makauwi na si Gray habang tinitignan yung drone footage ng nangyari sa kanila ni Asha ay bigla siyang may narinig na nagsalita. Kinakausap pala siya nung microchip na system pero siya lang ang tanging nakakarinig dito na tila ito ay kanyang konsensya. Nakikita nito ang lahat ng nakikita niya at kaya nito i-analyze ang lahat. Kaya ani STEM ay may napansin daw siya sa footage ng pagkamatay ni Asha. Walang hawak na baril yung bumaril sa kanya kundi naka-implant yung baril sa kamay nito. Napansin din ni STEM ang kakaibang tattoo nito sa braso na tila isang barcode. Malabo to sa footage pero malinaw to kay STEM kaya dinrawing na lang to ni STEM sa papel gamit ang kamay ni Gray na tila para siyang printer. Binasa na rin ni STEM yung code para sa kanya na tumutukoy pala sa personal information nung may-ari. Kaya di na nag-aksaya ng oras si Gray. Agad siyang pumunta sa address ng isang suspect. At pagkaalis nito ay agad siyang pumasok sa loob ng bahay upang mag-imbestiga. Tahimik at tagumpay na nakapasok si Gray at ginagabayan siya ni STEM sa mga dapat niyang gawin. Ang problema, di pa nagtatagal ay di inaasahan na biglang bumalik yung suspect kaya nagtago siya sa gilid ng kortina. Pero napansin siya nung suspect sa refleksyon ng monitor kaya naunahan siya nito. Agad siyang nakilala nung suspect at anito ay di daw siya ang pumatay kay Asha. Pero galit na galit pa rin si Gray kaso di siya marunong makipaglaban.
Kaya humingi siya ng tulong kay Stem at ngayon ay si Stem na ang magkokontrol sa buo niyang katawan. Naging mas mahusay siya, mabilis at malakas, kaso kahit ayaw niyang saktan yung kalaban ay wala siyang magawa dahil nga si Stem ang nagkokontrol sa katawan niya. Hanggang sa tuluyan niya na tong napatay. Agad nakarating kay Cortez ang pagkamatay ng isang suspect kaya nag-imbestiga siya kung sino ang pumatay dito. Natuklasan niya sa drone footage na nandun si Gray sa location nung oras ng insidente, kaya ngayon ay nagsususpecha na siya kay Gray. Habang si Gray naman ay pinagalitan ni Eren dahil nadidetect pala niya kung nasaan si Gray at Stem. Ani Eren, kapag nahuli si Gray ng otoridad ay kukunin nila si Stem at mawawala na ng saysay ang lahat. Tila nagulat din si Eren nang sabihin ni Gray na nagsasalita pala si Stem at kinakausap siya nito. Kaya nagbabala si Eren na sa susunod na magpasaway si Gray ay isa-shutdown niya at babawiin si Stem. Nung kinagabihan din na yon, ay pinuntahan ni Cortez si Gray sa bahay niya upang imbestigahan tungkol sa pagkamatay ng isang suspect. Pero matibay ang alibay ni Gray dahil baldado nga naman siya kaya paano siya makakapatay. Pero pagkaalis lang ni Cortez ay agad naman siyang pumunta sa isang bar kung nasaan yung pangalawang suspect. Sumigaw siya sa gitna ng mga nag-iinuman at tinanong niya kung sino ang nakakakilala kay Sir. Matapos magtawanan ng lahat ay lumapit sa kanya si Tolan na isa sa mga suspect. Di dapat siya nito papatulan pero matapos niyang sabihin na siya ang pumatay sa kasama nito ay galit siyang hinarap ni Tolan. Nilapitan siya ni Tolan at tinulak nito ang wheelchair niya patungo sa loob ng CR. Dito ay nilagay nila sa sahig si Gray upang alamin kung nagpapanggap lang ba siyang baldado. Pero di nakakaramdam ng sakit si Gray dahil pansamantalang pinutol ni Stem ang pain receptor ng katawan niya. At matapos umamin ni Tolan na kasama siya sa pumatay kay Asha, ay tinawag ni Gray si Stem kaya si Stem ulit ang nagkontrol sa katawan ni Gray upang tapusin yung mga kalaban at paaminin si Tolan kung sinong nagpapatay sa kanila ni Asha. Pero matapos pahirapan si Tolan sa pamamagitan ng paghiwa sa mukha nito, ay di niya na nakuhang umamin dahil binawian na din siya ng buhay. Pero napansin ni Stem sa leeg ni Tolan ng microchip ng Cobalt, ang kumpanya na pinagtatrabahuhan ni Asha. At sa mga oras na yun, ay tinitrace na pala ni Eren si Stem kaya agad tong sinabi ni Stem kay Gray at binigay ni Stem kay Gray ang address ng isang hacker upang ipatanggal dito ang kakayahan ni Eren na i-shutdown siya. Alam ni Stem na kakapusin sila sa oras kaya pinasulat niya sa braso ni Gray ang IP address niya upang alisin ang input guard na nakaprogram sa kanya. Pero unti-unti nang di makagalaw si Gray dahil nga sina-shutdown na ni Eren si Stem kaya nawawalan na siya ng control kay Gray. Habang umaakyat sa gusali si Gray ay lalong unti-unti nang nasa shutdown system hanggang sa tuluyan na tong nawala at kinailangan ng gumapang ni Gray patungo doon sa kwarto ng hacker upang kumatok. Habang sa mga oras na yun pala ay dumating na sina Fisk kay Tolan. May kinonek siya sa mata ni Tolan mula sa daliri niya kaya nakita niya ang lahat ng nakita ni Tolan at alaman niya kung nasaan ngayon si Gray. Matapos ay sineta niya yung may-ari ng bar dahil daw hinayaan itong mapatay si Tolan nang wala man lang tong ginawa. Pumalag sana yung may-ari ng bar sa kanya pero tinapos niya lang ang buhay nito sa pamamagitan lang ng pagbahing na tila may mga mekanismong bakal na pumasok sa ilong nito. Mabilis tong naapektuhan ng mga mekanismo at agad binawian ng buhay. Mabalik naman kay Gray. Lumabas na yung hacker at matapos niya tong bayaran ay agad siya nitong hinila sa loob ng isang malaking kwarto na maraming naglalaro ng VR sa paligid. Agad inumpisahan ng hacker na si Jamie ang proseso. Pero maya-maya pa ay napansin niya sa CCTV na papunta na pala sina Fisk sa kanila kaya matapos niyang maalis yung input guard ni Stem ay agad siyang umalis upang tumakas. Wala na ngayong access si Eren kay Stem pero kailangan pa maghintay ng reboot bago ulit siya gumana. Kaya habang palapit na sina Fisk sa kwarto na kinaroroonan ni Gray at naghahanda na sila sa pag-atake ay sinubukan gumapang ni Gray upang makatakas. Pero huli na ang lahat dahil naabutan na rin siya ni Fisk. Buti na lang, sa sandaling yon ay gumana na si Stem kaya mabilis siyang nakatakbo palabas ng kwarto. Habang hinahabol siya ng kasama ni Fisk ay napansin naman ni Fisk na parating ang mga tao ni Eren kaya tinapos niya ang mga ito nang walang kalaban-laban. Na-corner na si Gray nung kasama ni Fisk, kaya wala na siyang choice kung di hayaan si Stem na tuluyan na tong tapusin. Kaya nang makarating si Fisk ay patay na yung kasama niya at tuluyan na siyang natakasin ni Gray. Pero pag uwi ni Gray sa bahay, ay di inaasahang nandun yung nanay niya at nakita nitong nakakalakad pala siya at may hawak pa siyang baril. Kinabukasan ay pinuntahan ulit siya ni Cortez upang mag-imbestiga sa pangalawang namatay na suspect dahil naiwanan niya pala yung wheelchair niya dun sa crime scene sa bar. Pero di napansin ni Gray na habang kinakausap siya ni Cortez ay may nilagay to sa jacket niya. Kaya nang makaalis na si Detective Cortez at nag-usap na si Gray at Stem ay naririnig ni Cortez na nagsasalita si Gray dahil mic pala yung nilagay ni Cortez sa jacket niya. Kaya nung oras din na yon nang muling umalis si Gray upang puntahan si Fisk ay huli na nung napansin nila yung mic na nilagay ni Cortez. Alam na nila na sinusundan sila ni Cortez pero di kayang kontrolin ni Stem ang kotse ni Cortez dahil hindi ito computerized.
Pero buti na lang, may isang automatic self-driving car sa paligid na katulad ng kotse ni Asha. Kaya ito ang kinontrol ni Stem. Sa pilitan itong pina-atras ni Stem hanggang sa mabangga nito ang kotse ni Cortez. Pagdating ni Fisk sa bahay niya, ay nandun na si Gray na nag-aabang sa kanya. Dito ay sinabi ni Fisk na kaya niyang tapusin si Gray nang hininga niya lang ang gagamitin niya, pero ayaw niya tong gawin dahil ang gusto niya pala ay maging kakampi nila si Gray. Niliwanag niya din na di talaga si Asha ang target nila kung hindi si Gray. Ang misyon nila ay gawing baldado si Gray at nadamay lang si Asha dahil magkasama sila. Dahil sa galit ay binaril niya si Fisk pero mabilis lang tong nailaga ni Fisk. Kasunod nito ay naglaban silang dalawa. Si Fisk ay isa ring upgraded na katulad ni Gray pero iba lang ang teknolohiyang ginamit sa kanya kaya pareho silang mahusay at halos patas lang ang laban nila. Pero di tulad ni Gray, si Fisk ay hindi umaasa sa microchip kaya sa bandang huli ay naubusan ng taktika system. Pero nang malingat si Fisk ay nagawa siyang itumba ni Gray at kasunod nito ay tuluyan nila siyang tinapos. Nang kinuha niya yung communication device sa tenga ni Fisk ay natuklasan na ni Gray kung sino talaga ang may pakana ng lahat ng ito. Agad niyang pinuntahan si Eren, ang mastermind ng lahat. At dumating rin doon si Cortez. Pero nagkamali siyang lumapit kay Gray matapos niya siyang padapain kaya mabilis siyang napatumba ni Gray. Sinakal ni Gray si Cortez. Ayaw siyang saktan ni Gray pero si Stem ang nagko-control kay Gray kaya sinaksak ni Gray ang kamay niya sa lamesa upang pigilan si Stem. Pero nagpatuloy pa rin si Stem kaya ginamit ni Cortez yung taser para pigilan siya. Dito ay pinaliwanag ni Eren ang lahat. Si Stem pala ang nag-utos sa kanya. Gusto ni Stem na maging tao at si Gray ang napili niyang katawan upang gamitin. Si Stem din ang nagkontrol sa kotse ni Asha kaya to nabangga. Kaya pala tinulungan ni Stem si Gray dahil gusto ni Stem na patayin ni Gray si Eren dahil si Eren lang ang tanging tao na kayang gumawa ng isa pang Stem na maaaring gamitin upang ilaban sa kanya. Pero noon din ay narinig ni Eren na nagsalita ng malakas si Stem at kasunod nito ay biglang tumayo si Gray upang tapusin siya. Nilapitan niya naman si Cortez pero pilit na nilalabanan ni Gray si Stem. Pero huli na ang lahat dahil nakulong na si Gray sa sarili niyang utak kung saan inakala niyang kasama niyang muli si Asha. Ngayon, si Stem na ang may-ari ng katawan ni Gray at tuluyan niya nang tinapos si Cortez. Masaya na si Gray sa bago niyang kalagayan habang natupad naman ang gusto ni Stem na maging isang ganap na tao. Kung nagustuhan mo ang pelikulang ito ay huwag mo kalimutan mag-like at subscribe para sa iba pang movie recap na tulad nito. Maraming salamat sa panunood.